Gipangunahan sa City Treasurer's Office ang pag-inspeksyon sa mga tindahan nga namaligya og LPG. Subay kini sa month-long celebration sa DTI nga Consumers Welfare Month. Nasayran nga ni atong Marso ang unang higayon sa surprise inspection sa LPG Monitoring Task Group. Gina-monitor usab sa Department of Trade and Industry Gensan ang presyo sa LPG. Sa paglibot sa task group sa unang 5 katindahan, walay nakitang biolasyon sa balaod ang gapamaligya ni ini. So far sa sa DTI, wala naman. Lahat, tanan na ay business name, na apod, ang ilahang product, kadang na ay PS mark, yung product standards mark. Fire safety measures usab ang gisuta sa Bureau of Fire Protection ug tanang tindahang naadtuan sa buhatan nakakomply ni. Sa 5 nato ka naadtuan karon, ika-5 ni siya. So far kompleto. Wala man siya itay nakita nga violation sa ilahang mga pagbaligya sa maong produkto sa LPG. Base sa Assistant City Administrator, doon na sila nadiskubrihang establishmento nga doon nagkakulangan sa timbang sa LPG tank ni aging tuig. Hinungdan nga kung kaniadto quarterly ang monitoring niini. Karon semestral time frame na. Ana sa 11 kilograms ang timbang sa usa ka LPG tank. Kung atol sa inspeksyon, maaktuhan sa ahensya nga kulang og 0.3 kilograms ang unod sa LPG. Ila kining kumpiskahon og mag-atubang og multa kung kini mapamatud-an og kung wala pa nagsunod sa proseso sa requalification sa mga tangke. Kung 1997 kini gi-manufacture human sa pulo ka tuig kung 2007, kinahalan kining magpailawom sa requalification. Kung human na kini sa maong proseso, sulod sa 5 ka tuig, kinahalan kining ipailawom na usab sa requalification aron malikayan ang leakage nga hinungdan sa sunog. Wala usab ginatugtan ang mga sari-sari store nga mag-refill ni ini. Kung mulapas ka sa mong proseso, first offense ni ini, magmulta og 1,000 pesos. Second offense, 2,000 pesos ug sa third offense, 3,000 pesos ug kanselasyon sa imong permits. Mihatag usab og tips ang buhatan aron dili mabiktima sa maong mga modus. Mas maayo mopalit sa mga mall o registered outlet aron makasiguro sa kalidad niini. Mas maayo sab nga timbangon kini sa tindahan bag-o paliton og i-check ang mga tangke kung do na ba kini leakage. Kung positibo niini, isumbong kini sa buhatan aron maaksyonan og mapatawan og silot. Consumers or sa mga may bahay, iwasan niyang bumili ng mga canisters na refilled. Ang ginamit na refilled kasi yung ginilagyan lang ng LPG. So supposedly yung ginabinta na butane sa mga malls, yun yung dapat nabilhin. Single use lang yun, hindi pwedeng i-refill. Kasi yung tangke kasi hindi siya design for refilling. Lahat ng mga retailers, distributor na outlets, dapat meron sang timbangan. Ready na timbangan just in case mo may request ang consumer, ipatimbang kasi karapatan natin yan kahit sa palengke may romang timbangan ng bayan doon, kailang sa mga isda yun at sa karne. Pero ito ngayon sa mga retail outlets, required sila na meron dapat sila naka-standby na 25 or 50 kilograms na table scale or weighing scale. Oh, okay. Ang hangyo lang namo sa mga negosyante, labi na kaning nagabaligyag ingon ani kanang liquefied petroleum gas, kanang fair enough na lang sila sa mga consumers nga worth for the amount nga ginabayad nila nga kailangan ang timbang tama gyud siya. Nagpahimangno ang mga ahensya sa gobyerno ngadto na sa mga nanag-iya og tindahan nga mamahimong responsable og magmatinud-anon sa paghatag og serbisyo, apil usab sa mga butang nga ginatinda ngadto na sa mga konsumante og likayan ang pagpangabuso sa isig katawo aron sa ingon malikayan ang multa sa gobyerno. Jessa Liduna, Brigada News.